Nagkita na naman nga para tayo guys ng isang malaking stonefish. Ayan guys, kung makikita nyo, nakamulaga lang siya sa kanyang bahay o sa bukana ng bato. Napakalaki nito guys. Siguro ito guys natitimbang siya ng mga 1 kilot kalahati. Kaya nga guys ating huhulihin dahil minsan lang tayo magkita ng ganito. Napakasarap din ang isda ito. Kaya nga lang tayo doble pag-iingat pag tayo nakakita ng ganito. Kaya ginawa ko guys, isang uso ko pinanat ng madali nating alsin. Ayan guys, so napalaki talaga nito. Ayan oh, makikita yun, talagang nagpipigbo siya sa pana. Ayan, yung ating guys mahuli ay tayo nagpainit na ng tubig. Ayan, ating kukusihin na. Taasin natin guys yung balok niya. Ayan, ating babanlian ng maiit na tubig. Pag nabanlian natin ng maiit na tubig, siguradong alis yung balok niya, yung pinaka parang basahan niya guys, saka yung pinakabino niya. Kailangan talaga guys tayo mag-iingat din dahil talagang napakatindi ng kamandag ng isdang ito. Talagang naranasan ko sa isdang ito guys, talagang halos ikamatay ko guys nung ako'y matinik nitong isdang stonefish. Ang tawag nga pala guys sa amin yan ay lupong basahan. Yan, matapos ko guys banlian natin namang inalsa ng balok, ating kinudkud ng maigi ng kampit hanggang sa maalis guys yung kanyang pinakagata sa balat. Yun ang mapait niya dahil pag hindi natin nilinis ng ayos, mapait ang sabo ng ganitong isda. Kaya atin pipiliting maalis yung pinakagatas niya sa mga balat niya. Yung iba nga guys binabalatan pa yan pero sa amin guys hindi namin binabalatan dahil napakasarap din ang balat nito, parang balat ng baka pagka naluto. Napakataba ng isdang ito. Yan guys, matapos natin asa na ng balok ay atin ang mga asa ng tinik. Yan tinik sa likod na yan guys, ang nakakatakot talaga. Yan talaga, dyan tayo mag-iingat. Nakabaon lang siya sa balat pero pagka tumusok na, ay naku po, talagang sobrang sakit talaga nito. Hindi mo kayang tiisin pag tinamaan ka ng tinik ng ganitong stonefish. Ito guys, talagang napakataba ng isda ito, kaya ito hindi ko pinapalampas pag nakikita ko ng ganito. Hinuhuli ko talaga yan kahit pa mahirap siyang alsin. Kahit ako'y matagalan guys sa pag-aalis, basta mahuli ko lang yung isdang yan. Bihira yung ganitong isda sa amin. Saka yan bihira magpakita yan, lagi nakatago sa mga gulong, sa mga putik, nakabaon. Malimit siya nakatago, nalabas lang siya pag yung may kinakain siyang mga katulad niya, may inaambos siya mga pagkain yan, nalabas siya sa kanyang lungga. Ayan guys, so kailangan talaga malinis na malinis para hindi mapait, dahil pag ito hindi malinis talaga napakapait na sabaw pero napakataba ng laman. Kailangan guys tiyagaan lang talaga sa paglilinis. Ayan guys, so malinis na, maputi na, ayos na yan guys. Kayang linis ating hihiwain na ng mating na natin guys kung may kinain baga. Kung nakatiim na kayo guys nito, talagang sabi ko sa inyo hindi nyo malilimutan na lasa. Masarap na luto nga pala guys dito ay kung yung tinula o kaya ay yung sinampalukan. Napakasarap talaga ng lasa. Ayan guys, so matapos natin putulin ay ating bibiyakin ang ulo. Titingnan natin guys kung may laman ang binubong, dahil ang pinakamasarap dito yung binubong niya. Yan guys, nung mabiyak natin, kaganda ng laman, talagang nagpupula-pula. Sa kagandahan guys nito, walang laman ang binubong niya. Hindi katulad ng ibang mga nahuli ko, may mga lamang isda, bulok na. Siguro ito gutom na isdang ito. Asin natin ng guys ang upload, medyo mapait din talaga upload nito pagka hindi natin inalis. Yan ayos na naman guys ito pag ito ating nalinis. At isasampalukan, ako po, pihong itiasbok na naman ang kain o kaya ay hihigop abaw.